Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng iba't ibang paglabag ang sinalakay na compound sa Sual sa Pangasinan, kung saan arestado ang dalawang Tsino. Kabilang sa mga nabisto ang mga menor de edad na pinagtatrabaho at hindi pa umano pinasasayod ng maayos. Ang iba, posible umanong ginahasa pa. Iniimbestigahan din ang halos 500 iligal na mga fish cage doon ng mga dayuhan. At nakatutok si John Consulta. Bit-bit ng search warrant, pinasok ng NBI Cybercrime Division at Special Task Force ang compound na ito sa Sual, Pangasinan. Mabilis na pinuntahan ng mga ahente ang mga target area sa compound. Nang mapasok ang kwarto, agad na aresto ang dalawang Chinese na umano'y part owner ng kumpanya. Ilang taon ka na, kapatid? 17, 11, 12. Nasagip sa isang warehouse ang tatlong minor de edad at nang tanungin kung magkano ang bayad sa kanila at ano ang pinapagawa. 150, isang araw? 150 lang? Ang bubahati mo, sako? Ilang sako nabubuhat mo isang araw? Ilang sako nabubuhat mo isang araw? Ha? 50? Sumunod at tumulak ang isang bangka, sakay ang mga ahente ng NBI sa mga fish cage. Doon naman nasagip ang dalawa pang minor de edad na pinagtatrabaho rin. Sa kabuuan, 10 ang na-rescue na minor de edad na ayon sa NBI, pinapagamit ng mga peking ID para palabasing hustong gulang na sila. 9,000 na sahod kada buwan daw ang pangako sa mga bata, pero di na nga tinupad, pinapatulog pa sila sa maliit, marumi at mainit na mga kwarto. These are the fish cages wherein the miners were working from 6 a.m. to 5 a.m. to 6 p.m. every day. Each child is standing on one fish pen, feeding continuously. Ang ilan sa mga babaeng minor de edad, posibleng ginahasa pa. We found 2 minors, 13 and 17 years old, both of which are pregnant. Sasampahan ng reklamong statutory rape ang mga nakabuntis sa dalawang minor de edad. Maharap din sila sa iba pang asunto. For the case that we filed the Anti-Trafficking in Persons Acts and Child Labor Law under 9208. May alam ka ba doon sa bakit nagtatrabaho yung mga bata? Hindi kilala. Dito, May mas malalim pang iniimbestigahan ang NBI kaugnay sa halos 500 illegal na fish cages ng mga dayuhan. May 200 metro lang daw ang layo sa Sual Power Plant. Mushrooming of bangus, which yung mga nakatakas sa fish pens, it would affect the cooling off system ng power plant. And by that, the operation of the power plant as a whole would be disrupted, affecting Luzon-wide power distribution. So magkakaroon ho siya ng blackout. Actually, meron na hong nangyari dito. Way back, I think 2013. Baka ginawa lang ito intended for purposes other than business because this is being operated by foreign nationals. May possible implication dun sa ating national security considering that this can disrupt or sabotage for major power source. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.